Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Lumayas ka! Wala kang silbi! Sana hindi na lang kita binuhay! Nay, bakit po ba? Huwag niyo pong itapon ng mga damit ko sa lupa. Saan naman po ako pupunta? Pagod na ako sa kakaintindi sa'yo. Ang mabuti pa, maghiwalay na lamang tayo ng landas. Para sa akin, wala akong anak! Ano po bang kasalanan ko sa inyo, Nay? Sinunod ko naman po yung lahat ng gusto nyo eh. Bakit po ba kayo nagkakaganyan? Hindi ko po talaga maintindihan kung bakit parang wala akong ginagawang tama sa inyo eh. Ba't sumasagot ka pa? Halika nga rito. Alam mo bang magmula nang dumating ka sa buhay ko, hindi na ako nakaranas ng ginhawa. Para kang salot. Nasira ang buhay ko nang dahil sa'yo. Sana pala, ipinalaglag na lang kita ng tapos na. Idagdag pa ang araw-araw na pagkulo ng aking dugo sa tuwing makikita kong pagmumukha mo. Aray ko po, Nay. Bitiwan niyo po ang tenga ko. Nasasaktan po ako. Wala naman po akong ginawang kasalanan para palayasin niyo po ko. Saka, talagang ito lang naman po ang kinita ko sa paglilimo sa kalsada eh. Ba't nangangatwiran ka pa? Tama na po, Nay. Bitiwan niyo na po ako. Nasasaktan na po yung tenga ko eh. Nakikiusap po ko. Abay, talagang masasaktan ka sa akin kapag hindi mo pa dinampot ang mga damit mo sa lupa para umalis dito sa bahay. Hindi na kita kailangan. Dalhin mo na rin ang pera mo. Buhayin mo na ang sarili mo. Hindi po ko aalis hanggat hindi ko po nalalaman kung ano po bang nagawa kong kasalanan para palayasin niyo po ko. Gabi na po at wala akong ibang mapupuntahan. Abay, wala akong pakialam kung wala kang mapupuntahan. Ang gusto ko, maglaho ka na sa paningin ko. Dahil kapag nakikita kong pagmumukha mo, nasusuka ako. At baka hindi ko pa mapigilan ng sarili ko'y mapatay pa kita. Kaya umalis ka na! Alis! Ang batang si Bernie ay edad 10 taon nang makaranas ng kalupitan ng kanyang inang si Aling Rosa. Araw-araw siyang napapagalitan sa tuwing makikita siya nito. Madalas sa kulungan siya ng manok na tutulog para palipasin ang init ng ulo ng kanyang ina. Sa bayan ng Mariposa ay talamak ang mga batang namamalimos para sa ilalagay nila sa kumakalam nilang sikmura. At isa nga rito si Bernie. Hindi siya nakapag-aral dahil magmula ng magkaisip ay siya na ang nagtrabaho para sa ina. Ang kinikita naman niya ay napupunta lang sa alak nito. Kung minsan ay sa pakikipagsugal ng kanyang ina sa mga lamay. Pero ngayon, humantong na sa sukdulan ng pananakit ni Aling Rosa sa kanya. Kaya wala na siyang magawa kundi ang pulutin ng mga narumihang damit na nagkalat sa lupa. Saan po ako pupunta, Nay? Kung ayaw niyo po akong makita, kahit sa kulungan na lang po ulit ako ng manok matutulog. Basta, huwag niyo po akong paalisin. Kapag hindi ka umalis sa pamamahay ko, mapipilitan na kong ipampong ka sa iba. O di kaya, dalhin kita sa Maynila para ibenta nang may silbi ka naman. Talaga po bang gagawin niyo sa akin yun, Nay? Ganun na po ba kalaki ang kasalanan ko para ibenta ko na parang isang bagay na walang halaga? Ay basta, umalis ka na. Dahil baka gawin ko na nga ang mga sinasabi ko. Kasabay ng pabulyaw nitong salita, ang malakas din na pagsara ng pinto ni Aling Rosa. Pinatay din ito ang ilaw sa loob kaya mas lalong kumalat ang dilim sa paligid. Saka lang naramdaman ni Bernie ang masasakit niyang katawan. Mula sa mga kurot ng kanyang ina, pumatak ang masaganang luha na lagi nang umaagos sa kanyang humpak na pisngi. Payat niyang leeg at dibdib na halos kita ang kanyang mga ribs. Maging ang kanyang manipis na tiyan ay walang proteksyong damit na pang-itaas na tanging kupasing short lamang ang kanyang suot. Butas-butas pa ang tela na hapit sa kanyang hita. Halos magmukha na siyang kawayan dahil sa kapayatan. Ang lupit niyo po, Nay! Sana po, hindi na lang kayong naging nanay ko.
Ang tahimik na gabi ay umingay dahil sa malakas na iyak ni Bernie. Isa-isa niyang dinampot ang kanyang mga gamit at inilagay niya sa kanyang maliit na bag. Saktong pagtayo niya ay nahulog ang isang bagay na matagal na niyang nakikita sa damitan niya. Hugis parisukat na may balot na kulay puting tela. May taling nakapulupot sa damit na kulay itim na lubid. Dinampot niya yun na halos may bahid na ng putik. Ito raw ang kanyang pusod kaya dapat daw ay ingatan niya. Kung minsan inilalagay ito ng mga ina sa bubong katapat ng pinto. May paniniwalang ang pusod ng bagong ipinanganak ay mabisang pantaboy sa mga aswang. Kaya madalas isinasabit ito sa bubong bilang proteksyon sa amoy ng sanggol para sa mga kampo ng kadiliman. Inilingan ni Bernie ang kanyang paningin sa kanilang bakuran. Madilim, malimig at tanging mga kulisap lang sa gabi ang kanyang maririnig. Nagsimula na siyang maglakad ng walang tiyak na pupuntahan. Habang pasigok-sigok na umiyak na mahigpit na hawak ang sariling pusod na nasa tela. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, papasok sa kagubatan, naisipan niyang magpahinga sa ugat ng puno ng santol. Natukso rin siyang tanggalin ang tali sa tela para alisin ang nakabalot sa pusod niya. Ano kaya yung tsura ng pusod ko pagkaraan ng 10 taon? Saka, bakit parang matigas? Siguro, hindi naman ito pusod kundi pera. Sana pera nga para may pandagdag gastos pa ako. Dala ng kuryosidad, dali-daling sinira ni Bernie ang tela. Nalantad ang isa pang matingkad na kulay pulang tela. Binuksan pa niya yon at halos nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang hugis bilog na kulay itim na bato. Malayo sa inaasahan niyang salipi ang laman. Iniangat niya ang bagay na yon nang biglang humangin ng malakas. Uminit ang kanyang pakiramdam at bigla siyang napasuka ng malapot na likido. Parang hinalukay din ang kanyang sikmura at hindi niya mapigilan ang paninigas ng kanyang daliri. Sa tindi ng kanyang sakit na nararamdaman, napaiga siya sa lupa. Pilit niyang nilalabanan ng hirap ng kanyang paghinga. Tumulo na rin ang kanyang laway dahil sa abnormal na bilis ng tibok ng kanyang puso. Nangyari yon nang malanghap niya ang alikabok mula sa tela. Maya-maya'y isang matandang kuba ang lumapit sa kanya. Nakakatakot ang itsura nito, pero mas pinili niyang humingi ng tulong sa matandang lalaki dahil hindi na niya nakayanan ang paninikip ng kanyang dibdib. Tulak-tulak ng matanda ang luma nitong kariton na may gulong na yari sa gulong ng lumang bisikleta. Dali-dali itong lumud sa tabi niya sa kahinawakan ng kanyang pulsuhan. Tulungan niyo po ako. Diyos ko po, anong ginagawa mo dito, bata ka? Teka, bububula ang bibig mo. Ano bang nangyayari sa iyo? Lason. Nakalanghap ka ng lason mula sa halamang tubli na inilalagay sa mga batong buhay. Nako, halika, tumayo ka. Pilitin mo maglakad. Kailangan mo makainom ng gamot. Lolo, tulong po. Teka saglit, hindi kita kayang buhatin eh. Sumakay ka sa kariton ko. Pilitin mong tumayo, sige na. Kahit hirap tumayo, ay sumunod si Bernie sa matandang nakaalalay sa braso niya. Habang ang batong nakuha ay nananatiling nakatago sa kanyang kamao. Ang matanda na rin ang bumuhat sa kanyang mga gamit. Kahit nakakatakot ang mahabang puti nitong buhok, ay hindi na siya nagdalawang isip na sumama sa matanda. Dala ng sakit ng kanyang dibdib, ay hinayaan na niya itong magtulak ng kariton para tulungan siya. Pero bigla silang nakarinig ng kakaibang tunog mula sa kakahuyan. Malakas na angin ng isang hayop na may mabangis na mga ngipin, huni na parang nasasaktan. Kakaiba rin ang hatid ng kilabot ng boses na parang dumadaan sa ilalim ng lupa. Lalong bumundol ang kaba sa kanyang dibdib.
nang mahalata niyang bumilis ang pagtulak ng matanda sa kariton nito. Kumabot ka mabuti. Kailangan natin makalayo sa lugar na ito. Diyos ko, bakit dito ka ba napunta sa gubat na ito? Hindi mo ba alam na pinamumugaran ito ng mga aswang na barbaro? Kaya po napunta ako sa lugar na ito dahil wala na po akong ibang mapupuntahan, Lolo. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Sige, tutulungan kita. Maging matatag ka lang ha. Lakasan mo ang loob mo. Parang musika sa pandinig ni Bernie ang boses na pag-aalala ng matanda. Bagay na hindi niya nararanasan sa sarili niyang ina. Mas lalo siyang humanga sa matandang lalaki. Dahil sa kabila ng pagiging kuba nito, ay hindi niya alam kung saan ito kumukuha ng lakas para maitulak ang karito ng mabilis. Papalayo sa gubat. Maya-maya pa ay naramdaman niyang parang may sumusunod sa kanilang kariton. Diyos ko, hinahabol tayo ng mga barbaro. Kumapit ka, bibilisan ko pa ang pagtakbo. May dala kang isang bagay na naaamoy nila. Lumingon si Bernie sa bahaging itinuturo sa kanya ng matanda. At sa paglingon niya, nakita niya ang dalawang malaking nilalang na kahawig ng sanggol, na halos kasing taas niya. Mabangis ang mga itsura ng kulay pula nitong mga muka, matulis sa mga tenga, maging ang malalagaring mga ngipin. Bigla na lang itong nagpalit ng anyo katulad sa aso, pero nanatiling nakalaylay ang mga pusod nito sa tiyan. Nagsaasong gubat na mas mabilis na humabol sa karito ng matanda. Pagewang-gewang ang kanyang sinasakyan dahil nararamdaman niyang pagod na ang matanda sa pagtutulak. Diyos ko po, Lolo. Bilisan niyo po ang pagtutulak. Malapit na po nila tayong maabutan, oh. Mag-iingat po kayo, Lolo. Pitan mo ang kapit mo. Pagdating natin sa pasulong na bundok, sasakay na rin ako na kariton. Diyos ko, hindi ko alam kung bakit tayo hinahabol ng mga barbaro. Baka po dito sa hawak kong bato. Ano? Baka nga. Yan ang gusto nilang makuha. Hawakan mo mabuti ang bato. Kung tama ang hinala ko, isang sagradong butya ang nasa kamay mo ngayon. Pero tingin ko, ikaw talaga ang pakay nila dahil ang mga kinakain ng mga nilalang na yan ay mga batang patpatin. Mukhang hindi po, Lolo. Pareho po nila tayong inaabol eh. Halos hindi na nga sumasayad ang gulong ng kariton sa lupa sa bilis ng pagpapatakbo ng matanda, pero sadyang mabilis sa mga aswang na mukhang tiyanak. Tumalon ito na humarang sa kanilang dinaraanan. Mabuti na lang at nakabig na matanda ang kariton sa kabilang direksyon. Kaya naiiwas nito ang sinasakyan niya sa nakaabang na aswang. Ilang saglit pa, ang kulay itim naman na aso ang lumundag para sana sakmali na matanda. Pero nang mula sa kadiliman ay sinalubong naman ito ng mas malaking aswang. Mabalahibong kulay itim ang balat. Ang mga mata na mapupula ay bumagay sa dalawa nitong pangil na nakalitaw sa bibig nito. Para itong taong lobo na biglang sumulpot. Akala nila ay ililigtas sila ng nilalang na yon. Yun pala ay nakikipag-away ito sa paghabol sa kanila. Nakita ni Bernie na hinuli rin ito ang musa na nadaanan nila at ipinakita sa kanila kung paano nitong kinain ng kaawa-awang hayop. Aswang na barbaro ang mga matake sa atin. Hindi ko pa naman dala ang aking hitak. Maging ang aking pangontra sa kanila. Diyos ko, ang hindi ko maintindihan kung bakit gustong-gusto nilang makuha ang botya. Lolo, palusog na po ang daan. Sumakay na po kayo para kahit papaano ay makapagpahinga po kayo. Lolo Denso na lang ang itawag mo sa akin. Ako po si Bernie, anak po ni Aling Rosa na madalas na nakikita sa mga lamay para magbantay. Kumusta na ang pakiramdam mo? Mabuti na po. Nawala na ang pananakit ng dibdib ko. Mas nangingibabaw po kasi yung takot ko kanina eh. Ngayon lang po ko nakita ng ganong klaseng aswang.
Nang makakita ng pagkakataon si Lolo Densyo ay sumampa na sa kariton na diretsyong takbo sa pasulong na bangin. Saka lang napansin ni Bernie ang mga boteng kalakal ng matanda na nakalagay sa loob ng kariton. Muling tiningnan ni na Bernie at Lolo Densyo ang huling daan. Ganun na lang ang takot nila habang sila ay papalayo. Kitang-kita nila kung paanong pagluray-lurayin ng halimaw ang katawan ng usa. Lumingon pa ito sa gawin nila. Habang nakangising lumilingas sa mga mata dahil sa refleksyon ng liwanag na nagmumula sa bilog na buwan. Kung totoo mga aswang po ang umatake sa atin, Lolo, saan po nanggaling ang mga barbaro? Hindi po ko nakakita ng patiyanak pero ayon po sa kwento ng nanay ko, kawit po sila ng mga sanggol. Pero bakit pinangalanan silang barbaro? Ang mga aswang na barbaro ay alaga ng isa ring aswang na may kakayahang maging tao. Kauri sila ng patiyanak at ang pinuno nila ay kamag-anak ng mga balbal. Mas kilala sila sa pangalang barbaro. Ang pagkakaiba lang, sila ay hindi nagmula sa mga inagas na bata. Nanggaling sila sa bagong silang na sanggol na namatay nang hindi pa napuputulan ng pusod. Ito ang nagsisilbing palatandaan na sila ang umaatake sa mga biktima kapag may pusod ang isang hayop na gagayahin nila. Sumusunod sila sa utos na kanilang pinuno. Kaya po pala napansin ko pong may mga pusod pa po sila Pero bakit parang magkasing laki lang po kami ng mga aswang na barbaro? Palatandaan yun na marami na silang nakakain na karne. Para silang mga ahas. Habang dumarami ang kanilang nabibiktima, lumalaki rin ang kanilang katawan. Ganon din ang lakas ng pinuno nila dahil konektado sila sa isa't isa. Kailangan patayin ang pinuno para mapatay ang mga alagad. Po, bakit po ako, Lolo? Kaya nga kailangan kong makita ang batong hawak mo para masagot ko rin ang mga katanungan ko. Matagal nang walang ganyang aswang sa baryong ito Kaya nagtataka ako kung bakit bigla silang nagpakita at naging agresibo. Ilang minuto ang lumipas, sa wakas ay narating nila ang bahay ni Lolo Densyo. Mabilis silang bumaba sa kariton. Inalalayan si Bernie ni Lolo Densyo na makababa sa kariton. Kaya malinaw niyang nakita ang dumuduong talampakan na matanda. Sa kauna-unahang pagkakataon, may taong nagpakita ng pagmamalasakit sa kanya. Sa hindi pa niya kadugo at ngayon lang din niya nakilala. Ang 65 taong gulang na si Lolo Densyo ay matikas pa rin ang pangangatawan at may pambihirang lakas. Halos pahila siyang dinala nito sa madilim na bahay na matanda. Isinara na muna nito ang pinto at mga bintana. Saka binuksan ng lumang gaserang nakasabit sa dingding ng kusina. Lumapit si Lolo Densyo sa kalan at nagsindiri ng apoy. Naglagay ng palaspas, buntot ng niyog at goma. Tumigil lang ito nang kumalat na ang makapal na itim na usok sa loob ng bahay. Habang may kasamang mabahong amoy na sumasama sa hangin. Lolo, para saan po yan? Pantaboy sa mga aswang na humahabol sa atin. Bilisan mo. Ubarin mo na rin ang suot mong short at susunugin ko rito sa kalan. Magpalit ka na ng damit. Gamutin niyo po muna kaya ang mga sugat niyo sa paa. May mga dugo pong dumidikit sa sahig Sanay na ako sa sugat. Ikaw ang inaalala ko Sige na, magpalit ka na ng damit mo. Tinulungan siya ni Lolo Densyo na magpalit ng damit. Pagkatapos ay pumasok ito sa silid na malapit sa balkonahe. Ilang sandali pa ang lumipas, bumalik itong may dala ng boteng may lamang kulay pulang likido. Akin ang bato. Papatakan ko ang langis na ito. Ang sabi po dati ng nanay, Lolo, pusod ko raw po yan Kaya bakit po ninyo papatakan ng langis? Pusod nga ito. Kung siya yung pusod dito o ikaw ang totoong nagmamay-ari ng bato, ikaw lang din ang makakakita ng pagkulo nito.
Pinataka ng langis ni Lolo Densyo ang batong nakapatong sa mahabang lumang lamesang gawa sa kahoy. Ganun na lang ang pagtataka ni Bernie nang kumulo ito ng malakas at may lumitaw na puting usok. Lumiwanag itong parang ilaw ng isang nakasisilaw na kislap ng diamante. Kumukulo po ang langis, Lolo. Ano pong ibig sabihin ng pagliwanag ng mutya? Saka, ano na po ang gagawin ko? Isang pambihirang mutya. Ano pong klaseng mutya ito, Lolo? Ibig sabihin, hindi ko po ito pusod? Ang kambal mutya ng taong nakatakdang magkaroon ng kakaibang kapangyarihan laban sa mga aswang. Sa wakas, natagpuan din kita. Ikaw ang matagal ko nang hinahanap. Isang piniling tagapaggabay ng mutyang nanggaling sa sinapupunan ng babaeng berhen. Po? Ano po? Ang babaeng nagsilang ng sanggol sa ikalawang kabilugan ng buwan ng Mayo. Kaya nabuo ang kambal mong mutya. Karugtong ng iyong pusod. Hindi ko po alam kung ano po yung ibig niyong sabihin, Lolo eh. Naguguluhan po ako eh. Kambal mutya na ang ibig sabihin kasabay mong naisilang sa mundo. Kasama mo sa loob ng tiyan ng nanay mo. Sandali at kukuha ko ng magandang lagayan yan at isuot mo sa iyong leeg. Magugulat ka sa kabay ng mutya na yan. Iika-ikang naglakad ang matanda papunta sa likod ng bahay nito. Saka lamang niya naigala ang kanyang paningin sa kabuuan ng kusina. Nakita rin ni Bernie ang iba't ibang klaseng armas na nakasabit sa dingding. Maging ang magandang salakot at isang uri ng latigo na may tinik sa dulo. Ang hawakan naman ay kulay berdeng parang nanggaling sa buntot ng hayop. Pero ang mas umagaw ng kanyang pansin ay ang sandatang malalatigo rin na may talim sa dulo. Hindi niya inalis ang tingin dito. Pagbalik ni Lolo Densyo ay naabutan siya nitong nakatitig sa sandatang latigong may talim. Kakaiba po ang armas na ito, Lolo ah. Parang nanggaling sa buntot ng hayop. Ay taba ka. Buntot yan ng pinatuyong pagi. Para gawing latigo at ang talim ng kasing talas ng blade na kayang humiwa ng makapal na balat ng hayop. Eto. Kunin mo ang kulay pulang telang to. Saka mo gamitin ang kulay itim na tali. Isabit mo sa iyong leeg. Ingatan mo at baka mawala. Dinampot ni Bernie ang hawak ni Lolo Densyo na tela. Saka ay binalot ang bato at ginawa niyang kwintas. Isinuot niya yun sa kanyang leeg. Nang bitiwan na niya ang palawit at lumapat sa kanyang dibdib, bigla siyang natumba sa sahig. Nakita niya ang liwanag na nanggagaling sa kanyang kwintas. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang lumitaw sa kanyang paningin ang isang bulto ng batang lalaki. Ganun na lang din ang pamimilog ng kanyang bibig nang mapansin niya ang pagkakahawig niya sa batang nakatayo sa kanyang harapan. Nakalahad ang kamay nito habang nakangisi. Balot ito ng kulay dilaw na liwanag at kahit saan ito magpunta ay hinahabol ito ng malausok na liwanag. Anong nangyayari sa iyo? Anong nakikita mo, Bernie? Hindi niyo po ba nakikita, Lolo, ang batang nakatayo sa harapan ko? Nakatingin po siya sa atin, oh. Ikaw lang ang nakakakita sa iyong kambal mutya. Kaya mo rin siyang kausapin. Totoo nga ang mutyang galing sa pusod ng tao. Sino ka? Bakit kamukha kita? Ako nga pala si Gistoni. Matagal na kitang kasama. Naririnig pati ang tahimik mong pag-iyak. Maraming salamat ha. Sa wakas ay nakalabas din ako. Ano daw ang pangalan ng kambal mutya mo? Lolo, nagdidelirio lang po yata ako eh. Ilusyon ko lang po ba ang nakikita ko? Totoo ko. Palagi mo kong kasama. Matutulungan kita kung magtitiwala ka lang sa akin. Ang mutyang kamukha mo ay ang sarili mong gabay. Magmula sa oras na nakaharap mo na siya, madalas mo na siyang makikita at makakausap. Wala silang kakayahang humawak ng mga bagay, pero magagawa nilang sumanib sa iyo para taglayin ang lakas nila.
Pero sa oras na itapon mo ito at makuha ng ibang tao, mamamatay ka, Bernie. Kaya ingatan mo ang kakambal mong mutya. Kaya kausapin mo lang siya. Po, bakit ako, Lolo? Kayo na lang po ang makipag-usap sa kanya. Dala na matinding takot ay napasiksik pa siya sa likod ng nakatayong si Lolo Dencio. Habang pigil ang paglabas ng tawa dahil pakiramdam ni Bernie ay maputlang maputla na ang kanyang labi. Nanginginig rin ang kanyang buong katawan. Habang titig na titig sa kamukha niyang hindi kumukurap ang mga mata. Kahit saan siya magpunta ay nakasunod ang tingin nito sa kanya. Idagdag pa ang maliwanag nitong kulay dilaw na kasuotan. Hindi niya ako naririnig. Ikaw lang ang may kakayahang kumausap sa kanya. Dahil ikaw lang ang nakakarinig sa boses niya. Pati na ang makita ang itsura niya. Sige na, hindi naman siya nananakit ng tao. Ikaw ang kanyang susundin. Itanong mo ang mga gusto mong malaman sa aswang na humahabol sa atin kanina. Anong nilalang ang umahabol sa amin kanina? Saka, bakit niya ako hinahabol? Dalawang klaseng nilalang nakahandang umagaw sa hawak mong mutya. Dahil magsisilbi nila itong pangontra laban sa mga antingerong magtatangka sa buhay nila. Ang isa ay barbarong aso na takot sa iyong mutya pero ikaw naman ang kanilang pagkain. Ang pangalawa ay ang mabalahibong katawan ng kamukha ng tao. Isang aswang na kung tawagin ay barbarong balbal. Pero tama si Lolo Dencio. Mga nilalang sila na ang angaday kamatayan mo. Mag-ingat ka sa kanila ha. Dahil kapag nakuha nila ang mutyang nasa atin, kasama akong mamamatay. Lilipunin niya ang mga kampo ng kadiliman para patayin ang pinagmulan ng mutya. Si nanay ba ang tinutukoy mo? Pero bakit si nanay? Dahil siya ang nagluwal sa atin. Isa tayong banta para sa kanila. Kaya nararapat lang na patayin ang nagsilang sa atin. Nang sa ganon, hindi dumami ang mga kagaya nating may kakambal mutya. Ang ibig bang sabihin, nasa panganib si nanay? Pati na ang mga taong malalapit sa kanya. Kailangan mong protektahan ng nanay natin. Bakit kailangan dalawang aswang pa ang magtatangka sa buhay ni nanay? Isa lang ang mga barbaro. Sinusunod lang nila ang kanilang pinuno. Kailangan natin silang mapigilan dahil kung hindi, pati ang nanay natin malalagay din sa kapamakan. Ikinuwento ni Bernie ang napag-usapan nila ni Gistoni kay Lolo Dencio na nakaupo sa mahabang bangko na gawa sa kahoy. Nag-aalala itong malungkot na napatingin sa kanya. Nawala rin sa kanyang paningin si Gistoni pati na rin ang liwanag na nanggagaling dito. Halos hindi siya makapaniwalang ang kanyang inang nagpalaya sa kanya ang kailangan niyang iligtas. Maging ang biglang pagdating ni Gistoni sa buhay niya. Ang latigo po, Lolo. Pwede ko po bang mahiram? Para sa iyo talagang sandatang yan. Ang latigong may talim ay isang sandatang makakapatay sa mga halimaw na magtatangka sa iyo. Ang ipinagtataka ko lang, paano ka napunta sa gubat? Bakit ka pinalayas ng nanay mo? Pinalayas niya ako, Lolo. Palagi po siyang gano'n na parang ayaw niya po akong makita. Pagkatapos, kailangan ko po siyang iligtas. Masamang-masama po ang loob ko sa kanya. Kahit minsan, hindi ko po naramdaman ang pagmamahal niya bilang nanay ko. Bakit kaya gano'n ang ginagawa niya sa akin? Alam mo ba kung bakit siya naging malupit sa iyo? Huwag mong tingnan ng kanyang pagkakamali. Sa halip tanungin mo ang iyong sarili kung bakit nagawa ng nanay mong palayasin ka. Napaikpit na lang ang kapit ni Bernie sa kanyang kwintas nang marinig ang sinabi ni Lolo Dencio. Magsasalita pa sana siya nang biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Umalingasaw ang mabahong amoy ng nabubulok na laman ng isang patay. Maging ang mainit na paligid na parang magbabanta ang malakas na ulan. Kasabay ang abnormal na pag-iinit ng kanyang kwintas, maging ang pagtayo ng mga balahibo niya sa katawan.
Isang nilalang ang nasa paligid lang ng ating bahay. Hindi sila makalapit dahil nakadikit ang amoy ng goma, damit at palaspas sa aking bahay. Para na silang sabik na sabik sa iyong laman loob. Ano pong gagawin natin, Lo? Baka po masira nila ang pinto at pumasok dito sa loob. Kunin mo ang latig kung may talim na nakasabit sa dingding. Ito ang gagamitin mo laban sa kanila. Hindi ko po alam kung paano gamitin yun eh. Kapag malalagay ka sa panganib, kusang magpapakita sa iyo ang kambal mo, Chamo. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Ingatan mo lamang na makuha nila ang kwintas mo. Paano po lalaban ng patpating katawan ko sa mas malalakas na nilalang sa akin? Walang imposible sa kapangyarihan ng mutya. Pinakiramdaman ni Bernie ang bawat kaluskos ng dingding sa paligid ng bahay. Maging ang mga pag-angil ng asong ligaw na alam niyang alagad ng barbaro. Matatandaang madalas na pumupunta ang kanyang ina sa lamay. Kaya anumang oras ay matutuntunan nito ang kinaroroonan ng kanyang ina. Bakit kaya si Aling Rosa pa ang kailangang patayin ng pinuno ng mga aswang? Nawala ang kanyang atensyon sa pag-isip sa kanyang ina. Nang mula sa labas ay biglang may nagsalita. Boses ng isang halimaw na may malagom na tono. Ilabas niyo ang batang patpatin! Hindi na ako manggugulo. Kailangan ko lang siyang makita. Alam kong tangan niya ang mutyang matagal ko nang hinahanap. Kung sino ka man, wala ditong hinahanap mo. Huwag mo na akong lokohin, tanda. Nandirito pa ang kanyang amoy. Kahit magsunog pa kayo ng goma, hindi niyo ako maninlinlang. Mula sa likod ng pinto ay matyagang nakasilip si Bernie sa maliit na butas ng dingding. Kitang-kita niya ang isang malataong naaagnas ang katawan na may payat ding pangangatawan. Mahaba ang braso, binti at liig nitong tadtad ng malalaking ugat ang balat. Umaalingaw-ngaw ang malakas nitong halakhak na lalong nakadagdag sa kilabot na nararamdaman niya. Sa likod naman nito ay ang mga nilalang na kasing taas niya na kamukha ng sanggol. Mahaba ang mga pusod habang nakalapat sa lupa. Ang singkit nitong mga mata ay nagdadagdag sa malapaniki nitong itsura. Mga nilalang na sa buong buhay niya ngayon lang niya nakita. Nang hindi makatanggap ng tugon ng pinuno ng barbaro mula sa matanda, ay sumenyas ito sa mga alagad. Halos mag-una nito sa paglapit sa kanilang pintuan. Pero dahil may bakas pa rin ang amoy ng nasusunog na goma na sumasama sa hangin, para itong napapasong bumabagsak sa lupa. Ang iba naman ay nahuhulog sa hagdanan ng balkonahe na naninigas ang katawan. Kailangan mong tumakas. Malapit nang mawala ka mo'y ng goma. Iligtas mo ang sarili mo. Protektahan mo ang iyong ina. Kahit na anong mangyari, nanay mo pa rin siya. Pero paano po kayo? Sumama na po kayo sa akin. Papatayin ka po nila eh. Hindi ako ang pakay nila, kundi ikaw at ang kambal mo, Chamo. Mas mahihirapan tayo kung sasama pa ako. Gamitin mo ang kariton ko sa likod ng bahay. Matutulungan ka ni Gestoni, pati na ang sandata mo. Walang nagawa si Bernie nang ipagtulakan siya ni Lolo Dencio palabas ng kusina. Habang nililibang nitong kausapin ang pinuno ng mga aswang, paglabas niya ng bahay ay sumalubong sa kanya ang malamig na hangin. Maging ang nakaparadang kariton na saktong isang tulak lang ay mauhulog na sa palusong na bundok. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang sumakay siya sa kariton. Lumikayo ng ingay na nakakuha ng atensyon sa mga halimaw na naghahanap sa kanya. Tinulungan siyang makatakas ni Lolo Dencio sa pamamagitan ng pagpapana nito sa mga nilalang na nagtatangkang humabol sa kanya. Sige na! Umalis ka na! Mag-ingat po kayo, Lo! Sinimulan ni Bernie ang pagpadyak sa bisikleta na may kariton sa gilid. Mabilis ang paggulong ng gulong papasulong sa bundok. Biglang lumiwanag ang suot niyang mutya. Nagpakitang muli sa kanya si Gestoni. Tumutulong ito sa pagbadyak sa kanyang kariton.
Sa isang iglap ay bumilis ang takbo ng sidecar. Habang sakay ay panay ang dasal ni Bernie na sana ay makatakas siya sa mga aswang na humahabol sa kanya. Sa makapal na damuhan, doon tayo magtago. Abangan natin ang mga barbaro para labanan ng harapan. Gamitin mo ang latigo. Takot sila sa armas mo. Inahabol pa rin nila tayo. Nariyan na sila. Iagupit mo ang latigo mo sa lupa para mabingi sila at bumagal ang pagtakbo nila. Hinagupit ni Bernie ang lupa sa bawat lugar na madaanan nila. Pero imbis matakot ay mas lalong bumilis ang takbo ng mga asong ligaw na may kasamang pag-angil. Hindi nito iniinda ang ingay ng talim ng dulo ng latigo. Humihinto lang ito kapag hinahagupit niya ng latigo ang lupa na parang nagpapahinga sa ingay nito. Sige, ituloy mo lang ang pagpalo ng latigo sa lupa para mahirapan silang makalapit sa sidecar natin. Mabilis ang naging paglusong nila sa gilid ng bundok, pero biglang may sumulpot sa kanilang harapan. Dahilan para bumaliktad ang kanyang sinasakyan. Nabitiwan niya ang latigo, kasama rin ni Bernie sa paggulong ng sidecar, papunta sa ibaba ng bundok. Tumama ang kanyang payat na katawan sa matutulis na kahoy na madaraanan ng kanyang paggulong. Gumuhit ang malalim na sakit sa kanyang mga sugat. Naramdaman din niya ang pag-agos ng mainit na likido sa kanyang likod. Nang makita ng halimaw ang mga dugong nagkalat sa lupa, ay mas lalo itong nauulol sa pagkasabik para makuha siya. Hindi siya iniwan ng kanyang kambalmutya. Mabilis na bumaba ng kariton si Bernie. Kinuha niya ang nahulog na latigo sa lupa. Para siyang kidlat kumilos. Sa isang iglap ay bigla siya nitong nasa harapan. Oh, anong nangyari? Bakit kakaiba ang bilis mo? Siguro dahil sa mutya. Akin na! Ibigay mo sa akin ang mutya! Maya-maya pa ay dumating na rin ang 4 nitong mga kasamang ligaw na aso. Umaangil ito na nakatingin sa kinatatayuan ni Bernie. Pilit niyang hindi pinapahalata ang masakit na nararamdaman niya sa likod. Inihampas niya ang latigo sa lupa at matapang na tumingin sa mapulang mga mata ng aswang. Kaya mo naman tumayo? Lumapit si Gestoni sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang kamay na may tangan ng latigo. Patakbo siyang sumugod sa nakatayong barbaro. Tinamaan sa hita ang pinuno. Maging ang mga alagad nito ay hindi makalapit sa kanya. Kaya lang dala na matinding pagdurugo ng sugat niya. Parang nanlalabo ang kanyang paningin. Sa pangalawang pag-atake niya ay nahawakan ng pinuno ng aswang ang dulo ng kanyang latigo. Itinapon nito sa malayo ang kanyang armas. Pagkatapos ay pasakal siyang binuhat paangat sa lupa. Halos mahabol niya ang sarili niyang hininga. Sa higpit ng pagkakasakal nito sa kanya, muling bumalik sa kanyang suot na kwintas ang kambalmutya na parang sumanib ang kakaibang pakiramdam. Gumapang ang malakas na enerhiya sa buo niyang katawan. Sa pagpupumiglas ni Bernie, nabitiwan siya ng aswang. Bumagsak siyang nakatayo sa lupa habang matalim ang mga matang nakatingin sa barbaro. Hindi rin niya mapigilan ang katawan na kumilos. Nagpasirkus-sirkus siya sa ere at pagpatak niya sa lupa ay sakto sa kinalalagyan ng kanyang latigo. Mabilis niya yung dinampot at tumarap sa mga kalaban. Nawala rin ang sakit ng kanyang katawan. Para siyang nag-ibang katauhan. Pinaghahagupit niya ng latigo ang mga asong gubat sa bawat latay niya sa katawan ng mga aswang. Nag-iiwan din ng mga marka na parang paso. Umaangil na isa-isang bumabagsak sa lupa ang mga nilalang. Habang ang marka ng latigo sa mga katawan nito ay parang asidong kumakalat ang epekto sa buong balat ng aswang. Anong nangyayari? Mga inutin! Sugurin niyo! Ang mga asong nasugatan ay takot nang sumugod sa kanya dahil namatay ang unang asong hinagupit niya ng latigo.
Atras sa banting nilapitan niya ang mga aso. Patakbo siyang sumugod sa kinaroroonan ng aswang. Dala na matinding pagkabigla ay hindi nito nagawang iwasan ang una niyang pag-atake. Pumulupot ang latigo sa liig nito. Saka malakas niyang hinila ang puluhan. Bumagsak ito sa lupa, dahilan para mahirapan itong bumangon dahil sa naging tama nito sa liig. Pagbabayaran mo itong ginawa mo! Sugurin niyo ang talipandas ng batang yan! Ikaw ang magbabayad kapag hindi mo ako tinigilang abulin! Iwinasiwas ni Bernie ang hawak niyang latigo bago inihampas pang muli sa katawan ng pinuno. Nakahiga itong namimilipit sa sakit sa may damuhan. Saka tumakbo siyang papalayo sa lugar na yon. Hindi na rin niya nakitang humabol ang mga asong gubat dahil ito mismo ay sugatan din. Habol ang kanyang hiningang nagpahinga siya sa malaking ugat ng puno ng mangga. Nagtago siya sa ilalim nito, saka isinandal ang pagod na katawan sa puno. Yakap ang sarili na muling lumabas ang dilaw na liwanag mula sa kanyang suot na mutya. Nakita niya si Gestoni na malungkot na nakatingin sa kanya. Sakalang pumatak ang masagana niyang luha sa kanyang pisngi dahil sa naramdamang takot kanina. Bakit nangyayari to sa akin? Lakasan mo ang loob mo, Bernie. Magsubok lang ito. Bakit sa mga aswang pa? Gaano ba kalaki ang nagawa kong kasalanan para maranasan ko ang ganitong parusa? Hindi yung parusa, kundi isang tungkuling nakaatang sa'yo. Magmula nang lumabas ka sa mundong ito. Ha? Saan na ako pupunta? Kailangan mong bumalik sa matanda para magamot ang mga sugat mo sa likod. Sa bahay lang niya nakaramdam ako ng kakaibang panatag ng kalooban ko. Tara na, kailangan na nating umalis dito. Pero paano ang mga umahabol sa atin? Hindi na sila makakahabol. Sapat na ang mga sugat nila sa katawan para magpagaling. Siguradong mahirapan silang magpahilom ng kanilang mga sugat. Iika-ikang naglakad si Bernie habang inaalalayan siya ng kanyang kambal mutya. Ilang minuto rin ang kanilang ginugol para marating nila ang bahay ni Lolo Dencio. Pero nagulat siya nang makitang nasa harapan ng bahay ng matanda si Aling Rosa. Galit na galit itong sumisigaw at hinahanap si Bernie. Bernie! Bernie! Lumabas ka nga dyan! Wala rito ang anak mo. Pinalayas mo siya, hindi ba? Anong karapatan mong hanapin siya? Nagtago si Bernie sa likod ng puno ng mangga. Pagkatapos ay pinakinggan niya ang palitan ng pag-uusap ni na Lolo Dencio at Aling Rosa. Malakas din ang tibok ng kanyang puso dahil sa pag-aalala. Bernie! Lumabas ka riyan! Kapag ako nakapunta sa'yo, talagang makakatikim ka sa akin! Wala nga dito ang anak mo. Nilayasa ka ng anak mo dahil sa ugali mo eh. Huwag ka nga makialam! Ilabas mo ang anak ko! Napalunok si Bernie nang makita ang kanyang inang nagpupumilit sa pagpasok sa bahay ng matanda. Akma na sana siyang lalabas para magpakita kay Aling Rosa nang maramdaman niya ang kamay ni Gestoni. Pinipigilan siya nitong humarap kay Aling Rosa. Huwag muna ngayon. Palipasin mo muna ang gabing ito. Nang maintindihan niyang mali ang ginawa niya sa'yo. Pero madadamay si Lolo Dencio eh. Makinig ka muna sa sinasabi ko. Hindi niya maintindihan ang pagkakamali niya kung hindi mo siya titisin paminsan-minsan. Muling sinulyapan ni Bernie ang nakatayong si Aling Rosa. Sa pagkakataong yun ay umiiyak na itong nakaluhod sa lupa. Habang pinagsarhan naman ni Lolo Dencio ng bintana at pintuan ang kanyang ina. Paano kayang nagkakilala ang dalawa? Samantalang malayo na ang lugar ng tirahan ng matanda kumpara sa bahay nila. Naramdaman ni Bernie ang sakit ng kanyang mga sugat nang muli siyang mapasandal sa katawan ng puno. Pangiwi-ngiwi ang kanyang mukha dahil sa paghihibot nito. Tara na, kailangan na nating humingi ng tulong kay Lolo Dencio. Nakalis na yung nanay natin. Sobrang sakit ng mga sugat ko. Parang hindi ko na kayang tisin ng sakit. Sakit!
Dahil sa nararamdamang kirot ni Bernie, napilitang siyang maglakad papunta sa bahay na matanda, kung saan kailangan pa niyang umakyat sa hagdanan nito. Pigilang hiningang natawag niya ang pangalan ni Lolo Dencio. Pagbukas ng pinto ay nagulat ito sa kanyang itsura. Mabilis itong inilapag ang mga sandata sa sahig at binuhat siyang papasok sa loob ng bahay nito. Inuna nitong isarado ang pintuan kasabay ng pagsaboy nito ng asin sa paligid ng bahay. Maya-maya pa ay nag-aalala na itong bumalik sa kanya. Maraming salamat at nakaligtas ka. Pupuntahan na sana talaga kita eh. Nag-aalala ko sa iyo na baka nahuli ka na ng mga aswang na yon. Nakaligtas po ako sa tulong ng kambal mutya ko. Nakita ko rin po si nanay na hinahanap ako sa inyo. Ang ibig mong sabihin kanina ka pa nasa labas ng bahay ko. Eh bakit hindi ka nagpakita sa nanay mo? Alam mo bang sobra siyang nag-aalala sa'yo? Imposible mag-alala si nanay sa akin. Kaya nga po hindi ako nagpakita sa kanya eh. Niyaan ko pong maintindihan niya ang pagkakamaling ginawa niya sa akin. Grabe naman kasi siya eh. Sa nakita ko naman mahalaga ka sa iyong ina. Kaya lang, mali talagang pinalayas ka sa inyo. Kita mo nangyari. Marami kang mga sugat sa iyong katawan. Ay teka sandali, at gagamutin ko muna ng dinikdik na katas ng dahon ng bayabas yung mga sugat mo. Ang payat na nga ng katawan mo masusugatan pa. Hindi na nito hinintay na sumagot siya sa mga sinabi nito. Mabilis na nagtungo si Lolo Dencio sa kusina para kumuha ng lusong. Pagkatapos ay nagdala ng lumang gasera at lumabas papunta sa kubong nasa likod bahay nito. Ilang saglit pa ay bumalik na ang matanda. Mabilis din itong kumilos habang naghahanda ng mga gamot. Si Bernie naman ay pinapanood ang ginagawa ng matanda. Maya-maya pa ay lumapit ito sa kanya. Saka inilagay ang nagdurog na mga dahon sa sugat niyang nasa likod. Hindi po kaya mapahamak si nanay, lolo? Baka po makasalubog ni nanay yung mga aswang na umatake sa akin kanina. Saka lolo, habang tumatakbo po kami, hinawakan ni Gistoni ang latigo. Hindi po siya nakikita ng mga kalaban ko. Dahil ikaw lang talaga ang nakakakita sa kanya. Malalaman mo rin ang kakayahan niya kapag hinayaan mo siyang sumanib sa katawan mo. Ang batang nakikita mo ay ang gabay ng mutya. Para mo siyang kapatid, karugtong ng iyong pusod. Ang gumugulo din po sa isip ko nang buksan ko po yung telang pinagbalutan sa mutya eh. Naramdaman ko po yung kakaibang sakit ng katawan ko. Maging ang hirap ko po sa paghinga. Bakit po kaya may lason ng mutya? Hindi naman delikado ang lason. Sa tulong ng pagpapausok ng goma, mawawala ang epekto niya sa katawan mo. Isang palatandaan sa pagbibigay ng laya sa batong matagal nang nakatago. Lahat ng mga mararamdaman mo ay hindi mga pangkaraniwan. Eto, tapos ko nang gamutin ang sugat mo. Inumin mo na rin ang katas ng tuluyang mawala yung lason sa katawan mo, ha? Ano nga pala ang plano mo? Uwi po ako sa bahay. Gusto ko po makita si nanay. Magbantay ka muna sa mga burol. Natitiyak kong doon sila maghahanap ng biktima dahil hindi kanila napatay. Doon sila kukuha ng pagkain. Mas lalong maraming mapapahamak kung hahayaan mo lang na makuha ang katawan ng patay at mapalitan ng katawan ng saging. Bakit po kaya kailangan pa ng alagad ng mga barbaro? Hindi ko po alam kung paanong tatalunin ng mga aswang eh. Hindi mo sila kailangang talunin. Pipigilan mo sila sa pag-aasik nila ng lagim sa tulong ng iyong gabay. Pero sa ngayon, kailangan mo munang magpagaling ng mga sugat mo. Gaano po kaya katagal? Baka po totoong nag-aalala na sa akin si nanay. Matagal bago nagsalita si Lolo Dencio saka malungkot na tumingin sa kanya. Naupo ito sa tabi niya saka nagsalita. Alam mo, ang swerte ni Rosa sa pagkakaroon ng anak na katulad mo. Samantalang ako iniwan ako ng anak ko.
dahil sa mapait na sinapit niya sa kamay ng hayop na lalaking yon. Po, ano pong nangyari sa anak niyo po, Lolo? Biktima ng panggagahasa ang anak ko. Na hindi niya masabi kahit ang pangalan ng taong gumawa ng kalapastanganan sa kanya. Lumayo siya sa akin, para bang nagalit na siya sa mga lalaki. Kaya sa oras na malaman ko kung sino ang lalaking gumahasa sa anak ko, mapapatay ko talaga siya. Nasaan na po ba yung anak ninyo, Lolo? Magtatanong pa sana si Bernie sa matanda nang muling nagpakita sa kanya ang kanyang kambal mutya. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Bakit napatayo ka, Bernie? Nagpakita po sa akin ng kambal mutya ko. Kailangan niyo umalis sa bahay na ito. Nararamdaman kong padating na ang mga kampo ng kadiliman. Alam nilang nandito ka, Bernie. Oh, akala ko ba hindi na sila makakasugod sa atin? Kung ganon, hindi nila iniinda ang epekto ng latigo sa katawan nila. Talaga palang mas lalo silang lumakas, ha? Opo, Lolo eh. Tara na po. Ayaw kong pati kayo madami sa galit ng mga aswang. Dito na tayo dumaan sa kusina sa likod ng pinto. Tara! Mabilis na inalalayan ni Lolo Dencio si Bernie papunta sa kusina. Kumuha lang ito ng mga gamit saka pinatay ang ilaw. Isinarado nila ang pinto saka nagmamadaling tinahak ang daan papunta sa bayan. Panay rin ang lingon sa hulihan ni na Bernie at Lolo Dencio habang tumatakbo. Maya-maya pa ay kusang uminit ang suot ng mutya ni Bernie kaya alam niyang nasa paligid lang ang mga aswang. Inihakbang niya ang kanyang mga paa nang mula sa unahan ng kanilang dinaraanan ay nakita nilang may nakatayong nilalang. Naglalaway itong nakangising humahakbang pasalubong sa kanila. Kahawig ito ng sanggol habang namumula ang mga mata. Ang mahaba nitong puso ay iniikot-ikot ng kamay na parang naghahamon ng away. Diyos ko, hindi maganda ito. Ano kailangan nila sa atin? Hindi naman nila kasama ang kanilang pinuna. Bernie, ikaw ang pakay nila, hindi ang mutya. Lolo, ako rin po ang kailangan ng mga barbaro. Siguro naamoy nila sa akin ng mutya. Kailangan po niyong tumakas. Iligtas po ninyo ang buhay ninyo. Hindi kita iiwan, Poprotektahan tayo ng gabay mo. Kaya, heto, gamitin mo ang iyong latigo. Magtiwala ka sa iyong sarili. Maging sa iyong mutya. Hindi ko po kayang lumaban, Lolo eh. Talagang masakit na po ang likod ko. Kaya habang maaga pa po, iwan niyo na po ako. Dahan-dahang humakbang ang nakangising aswang. Nang tingin ay sa mukha ni Bernie. Mahigpit niyang hinawakan ng puluhan ng kanyang latigo. Saka inihagupit sa lupa. Imbis matakot, ay lalo pang nagalit ang nilalang. Patakbo itong sumugod sa kinatatayuan ni Bernie. Saka mataas na lumundag para sakmalin siya sa liig. Pero biglang lumiwanag ang suot niyang mutya. Kaya't nasilaw ito. Bumagsak ang aswang sa lupa na parang nasasaktan. Sinamantala niya ang pagkakataon para hagupitin ito ng kanyang latigo. Tinamaan ng barbaro sa tiyan na halos mapasigaw ito sa sobrang sakit. Namimilipit itong umaangil na lalong nagpalabas sa matatalas nitong mga ngipin. Akma na sanang tatayo ulit ito para sumugod sa kanya nang salubungin niya muli ito ng isa pang hagupit ng latigo sa katawan. Umusok ang katawan ng nilalang na nagpabula sa bibig ng aswang. Naninigas din ang mga kamay at nasunog ang pusod. Hanggang mangitim ang balat nito. Hanggang sa tuluyang mamatay. Magaling, Bernie. Nagawa mo mapatay ang isang aswang. Tara na, kailangan na natin umalis dito bago pa dumating ang mga kasama niya. Titingnan ko po sana ang kanilang itsura. Bakit po kaya sila nangitim ng tamaan sila ng latigo? Dahil sagradong buntot pagi ang hawakan ng sandatang yan. Tama ng tanong, kailangan na natin kumilos.
Natitiyak kong isusunod nilang atakihin na yung nanay mo. Pagkarinig ni Bernie sa mga sinabi ng matanda, malalaki ang mga hakbang ng paa na patakbong napasunod siya sa matanda. Maging ito ay nakakaramdam na rin ng pagod, pero dahil sa matindi niyang pag-aalala para sa ina, ay mas binilisan nila ang pagtakbo. Hindi sila nagpahinga kahit na saglit. Ilang minuto pagkatapos, narating nila ang bahay ni Aling Rosa. Pero nakita nilang maraming nagkakagulong mga tao sa labas at loob ng bahay nila. Dala ng matinding pag-aalala, napatakbo si Bernie sa bahay nila. Hinawi niya ang mga taong nakikiosyoso sa kanilang tahanan. Nagulat ang mga tao sa pagdating niyang duguan din. Ganun na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makitang walang malay si Aling Rosa. Nakahiga ito sa katre. Marami itong sugat sa katawan. Sira din ang damit nito na halos makita na ang masiselang parte ng katawan ng kanyang ina. Nagmamadaling dumampot ng kumot si Lolo Dencio para itaklob sa katawan ni Aling Rosa. Naku naman kayo! Mas inuna pa ninyo pagpiyasahan si Rosa bago nyo pagmalasakitan takloban ng katawan. Ano ba nangyari dito sa kanya? Nay, ano po nangyari sa inyo? Sinong may gawa nito sa inyo? May sumagot kay Bernie, isang matandang babae na una niyang nakita sa pintuan. Sinabi nitong pinagtangkaan daw ng mga aswang ang kanyang ina. Mabuti na lang daw at dumating si Mang Raul para tulungan ito. Kaya ang lalaki raw ang nasugatan sa liig sa pagtatanggol nito sa kanyang ina. Maya-maya ay dumating si Mang Raul. May dala itong plangganang may lamang tubig, saka pamunas na tela. Saan ka ba nagpunta? Muntik nang mapahamak ang nanay mo sa kakahanap sa'yo. Salamat sa pagliligtas kay Rosa. Pero paano siyang napahamak ng ganito? Inatake po ba siya ng mga halimaw? Ayos lang po ba ang nanay ko? Ligtas na siya. Ang totoo galing ako sa bayan. Nakita ko lang na tumatakbo ang nanay mo. Nagulat ako nang mapansin kong may mga nilalang na sumusunod sa kanya. Para silang mga patsyanak na hindi tumitigil hanggat hindi napapatay si Rosa. Sa tulong na rin ng mga kapitbahay natin, naitaboy nila ang mga aswang. Mga barbaro, mga aswang na nakita mo. Salamat sa pagliligtas mo kay Rosa. Sige na, ako na ang gagamot sa kanya. Unahin mo muna ang sugat mo sa leeg mo. Saka lang napansin ni Bernie ang natatakluban na panyo sa leeg ni Mang Raul. Mukhang hindi yun isang tama ng kuko o kagat ng pangil ng aswang, kundi sugat mula sa latigo. Bumundo lang kanyang kaba sa kanyang dibdib. Matatandaang tinamaan niya ang pinuno ng halimaw sa leeg. Pero iwinaksi niya ang ganoong pag-iisip dahil utang pa rin niya ang buhay ng kanyang ina sa lalaki. Nahawakan niya ang kanyang mutya. Bago pumasok sa sarili niyang kwarto, kumuha siya ng ilang pampalit ng damit ng kanyang ina. Nagpalit na rin siya ng kanyang damit saka itinago ang suot na kwintas sa ilalim ng kanyang kasuotan. Nang mag-isa na siya sa kanyang kwarto, muling nagpakita sa kanya si Gestoni. Naupo ito sa upuang kahoy paharap kay Bernie. Mag-iingat ka kay Mang Raul, hindi maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Alalahanin mong maraming magtatangka sa buhay niyong mag-ina dahil sa mutya. Pero kung hindi dahil sa kanya, hindi maliligtas ang nanay ko eh. Malalaman natin yan kapag nagkamalay na si nanay. Kapag nagkamali na siya, natitiyak kong sasaktan na naman niya ako. Isisisi niya sa akin yung mga nangyari sa kanya ngayon. Sa tingin ko hindi na. Ang kailangan natin ngayon ay mahuli kung sino ang pinuno ng mga aswang. Bantayan natin ang kilos ni Mang Raul Hindi mo pa siya lubusang nakikilala. Bakit ba parang mas marami ka pang alam kaysa sa akin? Dahil ako ang iyong kakambal. Nararamdaman ko ang nararamdaman mo. Ang mga hindi mo naririnig ay napapakinggan ko. Lahat ay nasasaksihan ko. Matagal akong naghintay na mahanap mo. Kaya hindi ko sasayangin ang pagkakataon na makasama ka sa laban. Natigilan sila sa pag-uusap nang marinig niya ang boses ni Lolo Dencio.
Nagtatawag ito sa labas ng kanyang silid. Bernie! Nagising na ang nanay mo! Hinahanap ka niya, dali! Halos takbuhin ni Bernie ang silid ni Aling Rosa. Nakaalis na rin ang mga tao nang lumabas siya. Diretso siyang tumingin sa mukha ng kanyang ina. Nakita niyang nangingilid ang luha nitong nagsalita. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinawag nito ang pangalan niya. Bernie, anak, bumalik ka. Patawarin mo ako kung pinalayas kita. Nay! Patakbong yumakap si Bernie sa nakahiga niyang ina. Umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Maigpit din ang yakap ni Aling Rosa na napabangon pa sa pagkakahiga. Ano po nangyari sa inyo, Nay? Hinanap kita kung saan-saan, anak. Hindi ko pala kayang mawala ka. Nagkamali ako sa nagawa ko. Mabuti na lang at nakita ni Raul ang mga aswang na humahabol sa akin. Pero sa kabila ng kanyang mga nagawa para sa akin, hindi ibig sabihin nun na matatanggap ko siya. Sa bag lalaking yon. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Bernie sa mga mukha ni Aling Rosa at Lolo Dencio. Para bang matagal na itong magkakilala. Bernie, bantayan mo ang nanay mo, ha? May kailangan lang akong puntahan. Lolo Dencio, wag po muna kayong umalis. Nagkalat ang mga aswang sa paligid eh. Baka kayo naman po mapahamak. Wag na kayong makialam sa buhay ko. Maraming salamat sa pagkakahatid ninyo sa anak ko. Pero sana ito na ang huli nating pagkikita. Pwede na kayong bumalik sa bahay ninyo. Nay, bakit ganyan po kayo makipag-usap kay Lolo? Matagal na po ba kayong magkakilala? Ngayon ko pa lang siyang nakikita. Nagpapasalamat ako sa pagkakaligtas niya sa iyo. Kaya maaari na siyang umalis. Baka madamay pa siya sa gulong pinasukan ko. Sige na, aalis na ako. Mag-iingat kayo. Lalo ka na, Bernie. Protektahan mo ang iyong ina. Babalik ako sa sandaling masigurado ko ang mga hinala ko. Kaya ikaw na muna mag-alaga sa latigo. Malungkot at punong-puno ng panghihinayang ang nabasa ni Bernie sa mga mata na matanda. Parang may kutsilyong tumutusok sa puso niya nang makita ang reaksyon ng mukha nito. Ramdam na ramdam niya ang sakit, na parabang may mga ibig sabihin ng mga sinabi nito. Pati ang paraan ng pakikipag-usap nito sa kanyang ina. Nang mawala na sa kanyang paningin si Lolo Dencio, ay sa kanya binalingan ng tingin si Aling Rosa. Pero umiwas ito ng tingin at ibinaling ang mukha sa ibang direksyon. Huwag mo na akong tanungin tungkol sa matanda. Bukas na bukas din ay aalis na tayo sa lugar na ito. Po, saan naman po tayo pupunta? Sa lugar na malayo sa mga halimaw na umatake sa akin kanina. Huwag na huwag kang makikipag-usap sa matandang yon, maging kay Raul. Hanggat maaari, gusto kong kalimutan mo na sila. Hindi po pwedeng basta na lang iwasan sila, Nay, nang wala pong dahilan. Ano po bang totoo? Alam nyo rin ang tungkol sa mutyang nakuha ko eh. Napabalikwas ng bangon si Aling Rosa sa kadiretsyong tingin sa kanyang mukha. Bakas ang pag-aalala na parang bigla itong natakot. Itapon mo na ang mutya. Nasaan na? Akin na! Ibigay mo sa akin! Kambal mutya ako po ang gusto nyong makuha eh. Kung ganun po, matagal na ninyong alam na may kambal mutya ako. Kasama yan sa iyong inunan. Sa loob mismo ng iyong pusod. Nang unay akala ko'y normal at swerte ang pagkakaroon mo ng mutya. Pero pagkatapos na mailagay ko ang pusod mo sa bubong, sunod-sunod na ang pagpaparamdam ng mga aswang. Kaya magmula rin noon, itinago ko na ito sa damitan mo. Hanggang sa nakalimutan ko na ang tungkol sa mutya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay hindi na nagsalita si Aling Rosa. Tahimik itong nakatanaw sa bintana. Hindi rin dinalaw ng antok si Bernie kaya hanggang kinabukasan ay gising pa rin siya. Maya-maya pa ay narinig niya ang malalakas na tawag ng mga tao sa labas ng kanilang bahay.
Tinatawag nito ang pangalan ni Aling Rosa. Kaya halos magkasabay silang lumabas ng pinto ng kanyang ina. Nagulat siya sa nakitang usong-usong na mga tao, si Lolo Dencio. Wala itong malay habang maraming dugo sa katawan. Anong nangyari kay Tatay Dencio? Lolo! Nay! Tulungan po natin si Lolo! Baka mamatay po siya! Hindi siya mamamatay, anak. Marami pa siyang tungkulin na dapat gampanan sa baryong ito. Ipasok po ninyo sa aking kwarto. Ikaw, Bernie, ikuha mo ko ng mga dahon ng bayabas para malinisan ng malalaking sugat sa kanyang dibdib at leeg. Para po siyang inatake ng mga halimaw. Oo, kaya kailangan maagapan. Dali! Tumulong ang mga tao na madala si Lolo Dencio sa silid ni Aling Rosa. Si Bernie naman ay nagmamadaling kumuha ng mga dahon ng bayabas sa likod ng kanilang bahay. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik agad siya sa loob ng kanilang tahanan. Naabutan niyang parang nagpupunas ng luho ang kanyang ina. Nang maramdaman ng kanyang presensya, ay nagmamadali itong tumalikod at tumayo sa pagkakaupo nito sa tabing katre ni Lolo Dencio. Nay, umiiyak po ba kayo? Natatakot ako sa muling pambibiktima ng mga aswang. Parang wala na silang pinipiling atakihin. Wala na tayong ligtas sa kanilang mga kalupitan. Nang dahil sa mutya mo. Yun ang dahilan. Pero Nay, hindi naman po ako makakapayag na makuha nila ang mutya ko. Mas lalo pong mapapahamak ang mga kababaryo natin kapag hinayaan natin sila. Pero anong magagawa mo? Walang lakas ang mutyang nasa iyo. Isa lang yang magbibigay ng babala para mailigtas ka. Hindi mo yan pwedeng asahan na panglaban sa kanila. Binigyan po ko ni Lolo ng latigo na maaari kong magamit sa mga aswang. Habang maaga pa, itigil mo na ang kalokohan mo. Hindi po ito kalokohan, Nay. Ako po ang inaasahan ni Lolo na lumaban sa mga aswang na umatake rin sa inyo eh. Kailan pa po ako lalaban kapag kayo naman po nasaktan? Galit na ibinagsak ni Aling Rosa ang hawak nitong mga dahon sa katre. Saka maluhaluhang humarap sa kanya at muling nagsalita. Siguro nga'y parusa na talaga sa aking mga nagawa ang katigasan ng ulo mo ngayon. Dati kapag sinabi kong hindi pwede, sumusunod ka. Pero ngayon para kang ibang tao. Na-impluwensyahan ka na ng tapang ng kambal mong mutya. Umalis na lang tayo dito. Huwag mo nang piliting lumaban sa kanila. Ano po bang kinatatakot ninyo, Nay? Kahit saan naman po tayo magpunta, habulin pa rin tayo ng mga aswang eh. Kaya haharapin ko na po sila. Hindi po ako natatakot mamatay, Nay. Basta, itapon mo na ang mutya. Nay, mamamatay po ako kapag nawala ang mutya sa katawan ko. Ano? Nabuksan ko na po ang mutya. May nangyaring hindi maganda sa katawan ko nang sinimulan ko itong gamitin. Kaya po, nakikiusap ako na suportahan niyo ako sa gagawin ko. Hindi na po ako magtatanong kung bakit naging malupit kayo sa akin. Basta hayaan niyo pong protektahan ko kayo. Papatayin ka po nila, Nay eh. Dahil sa inyo nagsimula ang mutyang tatapos sa kanilang lahi. Hindi na nakasagot si Aling Rosa sa mga sinabi ni Bernie. Sa halip ay itinuloy nito ang paggagamot kay Lolo Dencio. Hanggang sa pagsapit ng gabi ay hindi mapakali si Bernie, lalo na nang muling nagpakita sa kanya si Gistoni. Kailangan mo isarado mga pinto, bintana, maging ang silid ng iyong nanay. Ikalawang kabilugan na ng buwan. Kukunin na nila ang mutya at si Aling Rosa. Hanggat maaari, wag mong hayaan na makapasok sa bahay ninyo ang mga kampo ng kadiliman. Wala ka ng ibang maasahan kundi ang sarili mong kakayahan. Salamat, Gistoni ha. Kung wala ka hindi ko alam ang gagawin ko. Magkarugtong ang buhay natin. Sa oras na mamatay ka, mawawala na rin ako sa mundong ito. Kapag nangyari yun, patuloy na papatay ng mga taong nilalang ng kadiliman. Maya-maya pa ay biglang umalingasaw ang mabahong amoy ng hangin, maging ang pag-iinit ng kanyang mutya. Natatarantang pumasok siya sa loob ng silid ng kanyang ina. Nagulat pa ito sa bigla niyang pagpasok sa kwarto nito.
Nay, isarado po ninyong mabuti ang bintana at pintuan. At kahit na anong mangyari, wag na wag po kayong lalabas ng kwarto ha. Ha? Bakit naman anak? Ito na po ang gabing kukunin kanila, Nay. Pati ang tangan kong mutya. Kaya nakikiusap po ko. Huwag kayong lalabas ng inyong silid ha. Dito lang po kayo. Bantayan niyo po si Lolo. Saktong paglabas ni Bernie sa kwarto ng kanyang ina, biglang gumalaw ang pinto na parang may nilalang na nagpupumilit pumasok. Maigpit niyang hinawakan ng puluhan ng kanyang latigo. Saka ilang beses niyang hinagupit ng kanyang sandatang sahig bilang tanda ng nakahandang pakikipaglaban niya sa mga aswang. Narinig ni Bernie ang malalakas na kaluskos sa paligid ng bahay. Pati ang mga pag-angil ng mga asong gubat na pilit sinisira ang dingding para makapasok. Kailangan mong bumigkas ng orasyong magbibigay paninigib sa kanilang dibdib. Sa ganung paraan, magagawa mo silang patayin gamit ang iyong latigo. Gayahin mo lang ang mga salitang bibigkasin ko ha. Herbirosa, Gumbino, Serbinduna, Egrumpus. Herbirosa, Gumbino, Serbinduna, Egrumpus! Mag-iingat ka, anak! Lumiwanag ang suot ng mutya ni Bernie. Saka gumapang ang malakas na enerhiyang nagpatibay sa hawak niyang sandata. Pakiramdam niya pati ang kanyang mga mata ay lumiliwanag din. Tumalas ang kanyang paningin, maging ang kanyang pandinig. Ilang minutong pagbawala ng ingay ng mga aswang sa labas ay narinig naman niya ang malakas na boses ng pinuno ng mga barbaro. Ibigay niyo sa akin ang mutya para hindi na kayo masaktan. Wala kang mutyang makukuha sa akin. Kilala na kita. Ikaw si Mang Raul. Kaya wag mo nang itago ang marka sa iyong liig. Alam kong nanggaling yan sa latigo ko. Nang makita kitang may sugat sa liig, alam kong ikaw ang halimaw na umatake sa akin ng gabing lumayas ako sa bahay namin. Kaya, huwag kang umasta na parang wala pa kaming alam. Bistado na kita. Nagsasayang ka lang ng oras mo. Talagang hinahamon mo ko ha? Inuubos mo ang pasensya ko. Walang magagawa ang isang paslit na katulad mo laban sa aking paghahari. Uubusin ko ang mga tao rito. Gagawin ko kayo mga pagkain ko. Ikaw ang umalis sa harapan ng bahay namin. Mamamatay muna ako bago mo makuha ang mutya ko. Ano? Sa patpating katawan mong yan, ang lakas ng loob mong habunin ako. Tingnan ko ang galing mo kapag napasok ko na ang bahay ninyo. Akma na sanang lalabas si Bernie para harapin si Mang Raul nang pigilan siya ni Gistoni. Huwag ka magpapakita sa kanya. Hindi mo dapat malitin na kakayahan ng pinunong yan. Pero sinaktan niya si Lolo Dencio eh. Anak, sino kausap mo? Ang kambal mo, Tiako, Nay. Kailangan ko na pong tapusin ang laban na ito. Ano bang pinagsasabi mo? Para kang nasisiraan ng bait na kinakausap mo ang sarili mo. Natigilan ng kanilang pag-uusap ng masira na ng mga aswang ang dingding ng bahay. Iniluwa nito ang mga galit na asong gubat. Lumukso agad ang mga halimaw sa kinaroroonan ni Bernie. Pero maagap niyang nasalo ng hawak niyang latigo ang mga umatake sa kanya. Bawat hagupit sa mga nilalang ay bumabagsak rin sa sahig. Maririnig ang pagsigaw ng tonong nasasaktan. Kaya lang biglang pumasok si Mang Raul. Nakakatakot ang itsura nitong gumegewang-gewang pang lumalapit sa kanya para mailaga ng mga paggagupit niya ng latigo. Nay, kahit na anong mangyari, huwag po kayo nalabas ng kwarto niyo ha. Anong nangyayari dyan sa labas? Basta Nay, bantayan niyo po si Lolo Dencio. Naramdaman ni Bernie ang pagguhit ng sakit ng kanyang sikmura nang pasugod siyang binundol ni Mang Raul sa kanyang tiyan. Gamit nito ang ulo. Napaigik siya sa sobrang sakit. Nang bumagsak siya sa sahig, nabitiwan niya rin ang hawak niyang latigo. Akma na sanang kukunin niya ang armas nang tapakan nito ang kanyang kamay. Wala kang silbi! Inutil ang mutya mo! Kaya ibigay mo na sa akin yan!
Naramdaman ni Bernie ang paglapit ng mga asong gubat sa kanyang tabi na parang naghihintay lang ng utos ng pinuno nito para sa tamang oras ng pag-atake. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang pintuan at iniluwa nito si Aling Rosa. Napasigaw ang kanyang ina nang makita nitong nakadapa sa sahig si Bernie. Huwag mo sasaktan ang anak ka! Talagang mamamatay ito sa mga kamay ko kapag nagmatigas kayong mag-ina na hindi ibigay sa akin ng mutya! Para ano? Para lalo kayong maghasik ng lagim sa baryong ito? Tama na! Masyado ka ng masamang nilalang! Wala nang epekto sa akin ang galit mo. Mas lalo ko lamang gustong patayin ang batang ito. Ang lakas ng loob niyang kalabanin ako! Kasabay ng galit nito ay malakas na itinusok ni Mang Raul ang mahaba nitong mga kuko sa likod ni Bernie. Napasigaw siya sa sobrang sakit. Ganon din ang malakas sa pagwawala ni Aling Rosa. Tumakbo ito papalapit kay Mang Raul, saka pinagbababayo ang dibdib nito. Mas lalong nagalit ang mga alagad nito. Natangkasan ang susuguri ng kanyang ina. Tinamaan ng braso ni Mang Raul sa mukha si Aling Rosa. Kaya maging ang kanyang ina ay katabi ring bumagsak sa sahig. Nay, sabi ko sa inyo huwag po kayong lumabas Nagpumilit bumangon si Aling Rosa para sana pigilan ng halimaw sa pag-atake sa kanya. Isasaksak sana ulit ni Mang Raul ang matulis nitong kuko sa kanyang katawan. Nang makabangon si Bernie ay nasalo niya ang kamay ni Mang Raul. Sinipa niya ang maselang parte ng katawan nito. Saka mabilis na kumilos papalapit sa kinaroroonan ng latigo. Dinumpot niya ito saka walang tigil niyang hinigupit ang likod ng halimaw habang gumuguhit ang malalim na sugat sa balat nito. Nang hindi na nito makayanan ng sakit, bumalik ang totoo nitong itsura. Nakaiga ito sa sahig na tadtad ng sugat mula sa mga tama ng latigo. Tangka na sana niyang hahampasin ang kanyang sandata ang leg nito nang biglang sumigaw ng malakas si Aling Rosa. Wag! Nakikiusap ako, Bernie! Huwag mong patayin si Raul! Huwag kang makinig! Kahit na anong mangyari, masamang nilalang pa rin ang lalaking yan. Kung hindi mo siya papatayin, mamamatay naman ang nanay mo. Hindi nakinig si Bernie sa kanyang ina. Iniangat niya ang latigo para sana patayin ang pinuno ng aswang na barbaro. Nang biglang inagaw ni Aling Rosa ang hawak niyang armas. Huwag mo siyang papatayin! Ama mo siya! Anak ka niya! Tatay mo si Raul! Nay, huwag po kayong gumawa ng kwento para lamang pigilan ako sa gagawin kong pagpatay sa aswang na ito. Totoo, anak! Totoo na anak ka niya! Bunga ka ng paggagahasa niya sa akin. Ito rin ang dahilan kung bakit gano'n na lang ang galit ko sa iyo kapag nakikita kita. Kaya anak, nakikiusap ako. Huwag mo ngayaang makapatay ka ng tao. Tama na ang iyong ama sa pagiging halimaw niya. Ano? Totoo ba ang mga sinasabi mo? Anak ko si Bernie? Oo, nagbunga ang kahayupan mo sa akin. Hindi ka pa nasiyahan. Pinagtakaan mo pang patayin ang aking anak. Hindi ka na talaga magbabago. Halimaw ka pa rin. Wala akong amang aswang. Hindi totoong sinasabi ninyo. Nagpumilit tumayo si Mang Raul para sana lapitan si Bernie. Pero nanlaki ang mga mata nito habang nakatingin sa likod nila Aling Rosa at Bernie. Napalingon sa likuran si Bernie para sana tingnan kung ano ang kinatatakutan ng kanyang ama. Ganun na lang din ang pagbundol ng kaba sa kanyang dibdib. Nang malapit na sa kanila ang asong gubat na biglang nagsahalimaw na kahawig ng mga patyanak, bigla itong tinalon si Aling Rosa para sana kagatin sa mukha. Pero naging maagap si Mang Raul. Humarang ito para protektahan si Bernie at Aling Rosa. Nagbalik ito sa itsurang pagiging halimaw at ito mismo ang lumapa sa sarili nitong alagad. Tumulong na rin si Bernie para matalo ang mga aswang. Hinigupit niya sa likod ang asong gubat na nakakagat sa braso ni Mang Raul hanggang sa pagtulungan nito ng mga kampon ng kanyang ama. Lumapit si Bernie para sakalin ng kanyang latigo ang nagwawalang aso, pero huli na.
Napatay nga niya ang isang aswang pero ang 3 halimaw ay kagat-kagat na ang leeg ni Mang Raul. Wala na itong nagawa. Sa dami ng sugat nito sa katawan ay wala na itong lakas para lumaban. Umalis saglit si Aling Rosa at nang bumalik, ito ay may dala ng maraming asin. Mamatay kayong lahat! Namnamin nyo ngayon ang asin na ito! Gawin mo na ang orasyon mo, Bernie! Pero madadamay ang tatay ko. Wala nang oras! Sambitin mo ng orasyon bago pa sila makatakas! O di kaya ay sakta ng nanay mo! Sige! Dersironan Ermuhimium! Paulit-ulit na binigkas ni Bernie ang orasyon sa harap ng mga aswang. Bumagsak ito sa sahig habang umuusok ang katawan dahil naman sa pagkapaso ng balat nito mula sa asin. Hindi tumigil si Bernie sa pagsambit ng orasyon. Lumakas rin ang liwanag na nanggagaling sa kanyang mutya. Nakita niyang pagapang sa sahig na tumakas ang mga aswang. Sinabayan naman ni Bernie ng malakas na pagkagupit ng latigo sa katawan ng mga barbaro. Habang si Mang Raul ay nangihinang tinatakloban ng tenga para hindi marinig ang masakit na orasyong binibigas ni Bernie. Hanggang sa bumula ang bibig nito. Humandusay ang 3 nag-anyong sanggol. Nagbalik ito sa dating anyo bilang isang asong ligaw. Matigas ang katawang binawian ng buhay ang mga aswang. Sunugin niyo ang katawan ko. Kapag namatay ako, wag na wag niyo akong iiyakan. Sumuka ito ng malapot na dugo. Bumulwak din ng mapulang likdo mula sa malalim na sugat nito sa leeg. Mabilis na napaluhod sa sahig si Bernie para pigilan ang pag-agos ng dugo ng ama. Hindi niya napigilan ng pagluha, ganun din si Aling Rosa na nakatayo sa kanyang tabi. Patawarin mo ko, Rosa, sa pagsira ko sa buhay mo. Pati sa buhay ng anak natin. Kapag nasaan yung halimaw ako, nawawala ako sa aking sarili. Hindi ko sinasadya. Patawarin niyo ko. Bumagsak ang kamay ni Mang Raul sa sahig. Indikasyong nalugutan na ito ng hininga. Malakas ang naging pagsigaw ni Bernie nang makita ang mga nagkalat na dugo ng ama. Mahigpit niyang niyakap ang katawan ni Mang Raul. Sa isip niya, kahit kampo nito ng kadiliman, sa puso niya alam niyang nagpakaama pa rin ito sa kanya. Nang ibuwis nito ang buhay para sa kanilang dalawa ni Aling Rosa. Gumawa pa rin ito ng kabutihan, kahit sa huling sandali ng hininga nito. Gaano man kalaki ang naging kasalanan nito sa kanyang ina, hindi pa rin magbabago ang katotohanang ito pa rin ng kanyang ama. Umagos ang masaganang luha sa kanyang pisngi. Saktong lumabas si Lolo Dencio sa kwarto ng kanyang ina. Maging si Gistonia ay umiiyak rin sa tabi habang nakatingin sa kanila. Tay, pinapatawad ko na po kayo. Anak, wala na siya. Mas makabubuting namatay na siya para hindi na siya makagawa ng masama. Ang mahalaga po, bago siya namatay ay nalaman niyang may anak siya. Sapat na para hindi masyadong maging mabigat ang kanyang paglisan. Apo? Bakit apo, Nay? Siya ang ama ko. Ang totoo mong lolo. Nadamay siya sa galit ko sa iyong ama. Patawarin mo ko na kung pinagmalupitan kita noon. Kung ganun po, lolo ko po talaga siya. Ang tinutukoy niyong anak na nagtakwil sa inyo ay si Nanay. Tangulang ang itinugon ni Lolo Dencio sa tanong ni Bernie. Paika-ika itong lumapit sa kanya sabay yakap ng mahigpit. Naglaho rin ang liwanag mula kay Gistoni. Palatandaang wala ng banta ng panganib. Katulad ng huling kahilingan ni Mang Raul, sinunog nila ang katawan nito kasama ang mga alagad ng kanyang ama. Inilihim nila ang lahat ng nangyari sa kababaryo nila. Sa paglipas ng panahon, suot pa rin ni Bernie ang kanyang kambal mutya.
na madalas nagiging dahilan ng maling akala ng tao na siya ay nasisiraan ng bait kapag nakakausap si Gistoni. Tunay na ang pagpapatawad ang tunay na kambalmutya ng tao. Wakas!